Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa buong buwan ng October 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas. Kung positive ba o negative yung magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong reading o energy mamaya. Magsimula na tayo. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin ito. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last. Okay? Dito nyo na i-adjust ang video. Yun ang last deck, yung green. So, magsimula na tayo. Magician. So, ang dating sa akin, yung iba sa inyo ay baka maging in a relationship na yung single o titibok ulit ang puso nila, magkakaroon sila ng new love interest o newfound friend na magiging crush. So, malaki ang chance na titibok ulit ang puso ng mga single na naging bato ng puso. O bibigyan ulit nila ang sarili nila ng chance na magmahal ulit. Kung matagal ng single. Ngayon, kung in a relationship yung iba sa inyo, edi may magic na maaaring mangyari. Sabihin natin, magkaaway o mag-aaway yung iba sa inyo na in a relationship. Don't worry, kasi may magic na dito. So, ibig sabihin, papabor yung tadhana sa iba sa inyo kasi gagamitan nga ng magic. So, pag sinabi mong magic, pwedeng spell, gemstones, crystals, o kung ano man yan na pwedeng, pumabor sa inyo yung tadhana sa pamamagitan nga ng magic. Hanapin nyo na lang sa internet. Marami namang information kung paano nyo manifest ang gusto nyo i-manifest. Ganun eh. Ito kasi yung manifestation card eh. So, yun nga, manifestation ng new romance. O pwede. O manifestation ng relasyon in general. Manifestation ng pregnancy. O, reconciliation, manifestation, pwede rin. So again, depende sa inyo kung anong gusto nyo i-manifest. Ang cute ng mga pusa. Oh, parehong 6. Mayroon dito. Parehong 6. So, ang dating sa akin, determinado. Magiging determinado yung iba sa inyo na magkaroon ng progress, change sa buhay ng iba sa inyo. Yung kumbaga, maalis yung iba sa inyo sa negative situation. Yun yung main focus ng iba sa inyo. Na umalis doon sa ganong sitwasyon, makapag-move on, makuha nila ang success, maging victorious sa kung ano mang pinaglalaban nila. Ganyan. Kumbaga, asahan natin na yung iba sa inyo magkakaroon ng big change. Okay? Na pwedeng
mangyari sa buhay ng iba sa inyo. Ano pa bang madadagdag natin dito? Well, yung mga single dyan, tulad ng sabi ko nga dito, special relationship. Siguro, papabor yun sa magkakilala na o magkaibigan na o magkatrabaho. Yung para bang magkakilala na sila sa mahabang panahon na magkakadevelopan sila ng feelings. Pwede Pero ang downside, dun sa topic ng career, baka mabuisit yung iba sa inyo for some reason kasi mukhang dun iikot yung energy. May mga ka-workmate na mambubuisit sa iba sa inyo, may irita kayo. Ganyan. Anyways, punta tayo dito. Ano pang ibang detalye ang masasabi nito? Enemy. Baka yun na yun, yung ka-workmate dito. Enemy, Autocracy. Autocracy. Well, sa case na to, ang dating sa akin, yung iba sa inyo, yung enemy ay probably someone na may power. Okay? Boss, magiging enemy ha. Pwedeng boss, lisensyadong tao, nasa law, nasa politics, mataas salary. Someone na higit sa inyo, nakakahigit sa inyo. Mayaman siguro. Ano pa ba? So beware. Alamin natin bakit kaya, 'di ba? Gamitan natin itong ibang deck para mabilis. Anong possible reasons? Bakit magkakaroon ng enemy yung iba sa inyo at ang enemy ay someone na nakakahigit ang estado sa iba sa inyo? Ang problema. So, nangyayari talaga yun sa totoong buhay na nakakahigit na nga yung taong to sa iba sa inyo. Pero, insecure pa rin sila. Diba ang weird? Para bang may gusto silang makuha na nakuha na ng iba sa inyo. Pero hindi sa process na pag-gain ng money, kundi siguro may maganda sa personality ng iba sa inyo. O naiinggit siya sa itsura nyo. O naiinggit siya sa jowa ng iba sa inyo. So again, ang cause ng problem, may someone na magiging insecure. Possibly babae siguro. Babae to. So again, boss, o mas matanda sa inyo, mayaman, o lisensyado, o again, nakakaangat sa inyo, ha? Estado. Anyways, punta tayo dito. Intelligence. Misfortune. Ano naman? Well, for some reason, yung iba sa inyo ay magkaka-problem. Kasi may misfortune tayo. Sa topic ng intelligence, so pag ganyan, magiging somewhat illogical o irrational yung iba sa inyo. Beware sa decision making. Okay? So maganda kung mag-ask kayo ng help sa ibang tao kapag magdidesisyon. Kasi nga, for some reason, magiging somewhat illogical o irrational yung iba sa inyo.
Sa October. Mhm. Anyways, ito ang huli. Ring deck natin. Receptivity. So, sa case na to, magpakatotoo lang yung iba sa inyo. Sa sarili nila. Gawin lang nila kung anong gusto nila. Kung gusto mo maging rebelde, maging unique, bahala ka na. Don't worry. Kasi, tatanggapin naman kayo sa pagiging kayo ng ibang tao. Okay? Ganun lang dating. Kumbaga, hahayaan ng ibang tao kayo kung anong gusto nyong gawin. Kasi may freedom eh. May pagtanggap dito. Oh. Receptivity. So, tanggap kayo sa kung anong ugali nyo, itsura nyo, katangian. Sa pagkatao nyo, matatanggap kayo ng ibang tao dito. Mm-hmm. So, don't worry. Kung maglalantad ba kayo ng inyong gender, mukhang matatanggap naman ng ibang tao. Again, kung ano kayo. O yung iba sa inyo. O baka may mag-confess sa iba sa inyo tungkol dito. Sa gender. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.